Isang araw, habang naglalakad si Balo sa isang lumang kalsada sa baryo, napansin niya ang isang abandonadong bahay na matagal nang iniwan. Ang mga pader nito ay natuklap na, at ang bubong ay tila babagsak na sa bawat malakas na hangin. Ngunit may kakaibang tinatawag na pakiramdam sa kanyang puso, isang halo ng takot at kuryosidad. Hindi niya maipaliwanag, ngunit parang may naghihintay sa loob ng bahay, isang lihim na matagal nang nakatago. Sa kabila ng babala ng mga kapitbahay, na nagsasabi na ang bahay ay malinis sa mga kwento ng kababalaghan at delikado, pinili ni Balo na pumasok. Ang bawat hakbang sa kahoy na sahig ay may kasamang halakhak ng mga alaala ng nakaraan. At ang alikabok ay tila bumubungad sa kanya na may mensahe. Halika at tuklasin ang hindi mo inaasahan. Habang iniikot niya ang lumang bahay, napansin niya ang hagdang kahoy patungo sa atik. Ang hagdan ay bahagyang bumagsak, ngunit ang kakaibang enerhiya ng lugar ay nagtulak sa kanya upang umakyat. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang kaba sa kanyang dibdib, ngunit mas matindi rin ang kanyang pagnanais na malaman ang lihim. Pagdating sa itaas, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Dalawang babae, tila nagtatago sa dilim, nakatingin sa kanya na may halo ng takot at pagtataka. Ang isa ay may mahaba at kulot na buhok, habang ang isa naman ay may maikling buhok na halos nagtatago sa lilim ng lumang aparador. Sino ka? Tanong ni Balo ng bahagya ang kanyang boses sa pagkakabigla. Hindi agad sumagot ang mga babae. Ang kanilang mga mata ay puno ng kwento, mga kwento ng pangungulila, akot, at paghihintay sa araw na malalapit na magpapalaya sa kanila. Unti-unti, nagsalita ang isa, hindi namin alam kung sino ka, pero matagal na rin kaming nagtatago dito. Sa unang sandali, nagduda si Balo kung dapat ba siyang umalis. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanya na siya ang taong dapat magbigay ng tulong. Nag-alok siya ng pagkain, tubig, at nagdala ng kumot na kanyang natagpuan sa lumang kwarto. Habang nag-uusas sila, unti-unti nilang ibinahagi ang kanilang kwento. Paano sila napilitang magtago? Paano nila nalampasan ang takot sa nakaraan? At paano sila nanatiling buhay sa gitna ng pagkakahiwalay sa mundo? Hindi nagtagal, naramdaman ni Balo ang koneksyon sa pagitan nila. Ang mga mata ng dalawang babae ay nagningning sa kanyang kabutihan. Hindi niya lang sila iniligtas mula sa pisikal na panganib, kundi pati na rin mula sa pangmatagalang pag-iisa at kalungkutan. Dumating ang araw na kailangan nilang bumaba sa lumang bahay at humarap sa mundo. Kasama ni Balo, naglakad sila sa kalsada. Bawat hakbang ay puno ng pag-asa at tapang. Hindi na sila nag-iisa, ang tatlo ay naging parang pamilya, na may bagong simula at bagong mga pangarap. At sa gitna ng kwentong ito, nais kong malaman ninyo, ang bawat bahay, bawat tao, at bawat lihim ay may kwento na naghihintay lamang na matuklasan. Kung nakaramdam kayo ng kilig, akot, o inspirasyon sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento. At sa mga nanonood ngayon, iwanan ang komento sa ibaba kung saan kayo nanonood mula sa Pilipinas o sa ibang bansa. Gusto naming malaman ang bawat lugar kung saan naabot ng kwento ang puso ninyo. Hindi natin alam kung ano ang matutuklasan natin sa susunod na lumang bahay. Sino ang mga taong naghihintay sa atin sa dilim ng atik. Ngunit isang bagay ang kiyak, bawat hakbang ng tapang ay nagbubukas ng pintuan sa bagong kwento. At sa bawat kwento, may pag-asa, may misteryo, at may kababalaghan na naghihintay. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Habang mas nakikilala ni Balo ang dalawang babae, mas lalo niyang naunawaan ang bigat ng kanilang pinanggalingan. Tuwing gabi, kapag bahimik na ang paligid at tanging ihip ng hangin sa bintana ang maririnig, nagkukwento sila ng mga alaala na tila mga sugat na matagal nang hindi gumagaling. Ako si Amira. Mahina ngunit malinaw ang boses ng babaeng kulot ang buho. Asya si Lira, kapatid ko. Umango si Lira. Hawak-hawak ang maliit na laruan na tila isang alaala ng pagkabata. Bago pa kami makarating dito, may mga taong gustong kunin kami. Hindi man malinaw ang lahat ng detalye, sapat na ang nabuong larawan sa isip ni Balo. Dalawang batang babae na tumakas mula sa isang bagay na mas malupit kaysa abandonadong bahay. Isang bagay na hanggang ngayon ay sinusubukang abutin sila. Kaya kahit na gusto niyang ipaalam sa mga pulis o mga opisyal, napigilan siya ng takot na baka mas lalo silang mapahama. Ang tanging alam niya ay kailangan niya silang protektahan. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may dahilan siya para manatili sa lugar na iyon. Lumipas ang ilang linggo, unti-unting inayos ni Balo ang bahay. Pinintuahan niya ang mga pader na dati ipuno ng lumot. Inayos ang bubong na tagos sa ulan. At sa bawat pako at martilyong tumatama, parang unti-unting nabubuo ang tahanang hindi lang niya, kundi nila ring tatlo. Kapag umaga, nagluluto si Lira ng sinigang at ang bango nito ay pumupuno sa buong lugar.
Si Amira naman ay mahilig mag-ayos ng mga lumang bagay na nakuha nila sa atik, larawan ng dating may-ari, lumang libro, at minsan may liham na tila nagsasalita ng pag-ibig at kasawian. Si Balo, habang nag-aayos sa labas, minsan napapangiti na lang ng walang dahilan, sapagkat ang dating malamig na bahay ay nagkaroon ng buhay. Isang gabi, habang mahamog at madilim ang panlabas na paligid, may kumatok sa pinto. Tatlong mahihinang katok, sapat para pataasin ang balahibo ni Balo. Nagkatinginan sila nina Amira at Lia. Ramdam nila ang parehong takot. Marahan niyang binuksan ang pinto, inipilit maging kalmado. Sa labas, malalaking nakaitim, basa sa ulan, at tila matagal nang naglalakad. Ikaw ba si Balo? Tanong nito, malamig ang boses. Naghahanap ako ng dalawang babae, baka nakita mo. Parang kumalabog ang puso ni Balo na animo, kumakatok sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung magsisinungaling ba siya. Haharapin ang panganib. Ngunit bago pa man siya makasagot, lumitaw si Lira mula sa likuran niya at agad na napaatras nang makita ang lalaki. Ang mga mata nito ay lumaki, parang nakakita ng multo mula sa nakaraan. Ikaw, mahina niyang sambik. Hindi na kailangang ipaliwanag. Alam ni Balo na hindi siya maaaring umatras. Kumilos siya nang hindi nag-iisip, isinara ang pinto ng malakas at agad na ikinandado. Nabalot sila ng katahimikan, tanging hingal lamang ng kaba ang maririnig. Bababalikan niya tayo. Pabulong na sabi ni Amira. Hindi tayo ligtas dito. Ngunit tumayo si Balo, matatag ang panininigan. Hindi ko kayo iiwan. Kung kailangan, lalaban tayo. Sa unang pagkakataon, nakita ng dalawang babae ang lalim ng kanyang determinasyon. Hindi lang ito awa, ito'y pagmamahal, pag-aaruga, at pangakong hindi sila muling mawawalan ng tahanan. Kinabukasan, nagpasya silang magtungo sa bayan para humanap ng paraan upang mas maging ligtas. Doon nila nalaman ang masakit na katotohanan. Ang lalaking naghanap sa kanila ay may koneksyon sa organisasyon na dati nilang tinakasan. Ang tahanan na naging kanlungan nila ay maaaring maging kulungan muli kung hindi sila kikilos. Sa gitna ng takot, may bagong lakas na nabuo sa kanilang katlo. Hindi na sila tulad ng dati, ngayon. May pamilya silang handang lumaban. At dito muna natin iwan ang susunod na kabanata. Kung gusto mong makita ang pagpapatuloy, ang pagtatapat ng katotohanan, ang labanan para sa kalayaan, at kung paano babaliktarin ng tatlong ito ang kanilang kapalaran, komenta, ipagpatuloy sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi ma-miss ang part 2 ng kwentong ito. At iwan sa komento kung saan ka nanonood, Pilipinas, ibang bansa, Panandang, Pandagdag, City, Estado. Gusto kong makita hanggang saan umaabot ang kwento. Kinagabihan, halos hindi makatulog si Balo. Nakahiga siya sa lumang kama, nakatingin sa kisame, at pilit inuulit sa utak ang mukha ng lalaking kumatok sa kanilang pinto. Ang mga mata nito ay hindi basta ordinaryo, may banta, may galit, may paghahabol. At sa likod ng mata ng lalaking iyon, nakita ni Balo ang isang tanong na hindi niya maiwasang isipin. Hanggang saan niya kayang ipaglaban ang dalawang babaeng iyon? Sa kabilang kwarto, magkayakap sina Amira at Lira. Ilang mga ibong lumipad mula sa bagyo ngunit hindi pa sigurado kung ligtas na nga ba ang himpapawid. Minamasdan sila ni Balo mula sa siwang ng pintuan. Noong una, akala niya simpleng pakikiramay lamang ang gagawin niya. Ngunit ngayon, ito na ang buhay niya. Wala nang atrasan. Sa umaga, maagang naghanda si Balo ng almusal, pritong itlog, kanin, at kaunting gulay na nakuha sa likod ng bahay. Nang bumaba ang magkapatid, napansin niyang mas tahimik sila kaysa karaniwan. Kung hindi kayo comfortable dito, pwede tayong umalis, sabi ni Balo. Umiling si Amira. Hindi kami alis hanggat nandito ka. Umingin si Lira, may bahid ng luha sa gilid ng mata. Sapat na ang pagtakbo. Panahon na para harapin ang lahat. At doon nagsimula ang tunay na laban. Sa bayan, pumunta sila sa lumang aklatan, dahil ayon sa matandang matagal nang nakatira roon. May kilala raw siyang abogado na maaring magbigay proteksyon. Habang naghihintay sa loob, tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Nakaupo sila sa mesa. Nakakalat ang mga lumang papel at dokumento. Pakiramdam ni Balo, may matang nakamasid mula sa likod ng bawat estante. Hanggang biglang, tok-tok-tok. Parehong tunog, parehong ritmo, parang multo ng kahapon na muling bumabalik. Siya na naman, bulong ni Lira, nanginginig. Mabilis na itinaas ni Balo ang daliri sa labi nila, hudyat na manatiling tahimik. Marahan siyang tumayo at sumili sa bintana. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng aklatan. Walang plaka. Walang marka. Nakabukas ang pinto ng unti-unti, parang inaanyayahan silang lumabas, o sinusubo kung lalapis sila. Sa sandaling iyon, muling lumutang ang mga alaala ng magkapatid,
mga gabing nagtatago sila sa atik. Nagdarasal na sana may makarinig sa mahihinang iyak nila. Mga araw na tanging pag-asa lang ang nagbibigay lakas upang mabuhay. Hindi iyon basta kwento. Iyon ay mga sugat na nakaukit sa balat ng kanilang kaluluwa. As si Balo, naging pintuang hindi nila inasahan. Sa loob ng aklatan, lumabas ang matandang babae na may hawak na makapal na folder. Kung gusto ninyong mabuhay ng payapa, kailangan ninyong magsalita. Tumingin si Amira. Pero kung magsasalita kami, babalik sila. Ngumiti ang matanda, isang ngiting tila may alam siyang bagay na hindi pa nila alam. Kung hindi kayo magsasalita, mas mabilis silang babalik. Doon pumutok ang katotohanan. Ang organisasyon na naghabol sa kanila ay hindi basta kriminal. Ito ay network ng human trafficking. At noong gabi, bago sila tumakas, may isang lalaking tumulong sa kanila. Ang kuya nilang matagal na nilang hinahana. Ngunit hindi nito kinaya ang laban, at mula noon, nawalan sila ng bahay, pamilya, at kapayapaan. Ngayon, nakasalalay sa pagpapasya nila ang laha. Pag-uwi sa bahay, mas mabigat ang hangin. Parang ang bawat pader ay may taing nakikinig. Kaya nagpasya si Balo na maglagay ng bagong kandado, magayos ng proteksyon, at magtanim ng ilaw sa labas. Hindi dahil pakot siya, kundi dahil handa na siyang lumaban. Habang nag-aayos, lumapit si Amira, dala ang isang lumang litrato. 3 bata sa tabing dagat, 2 babae at 1 lalaki. Siya ang kuya namin. Mahinang sabi niya. Umingin si Balo sa mata niya. Hahanapin natin siya. Pero paano? Napangiti si Balo. Kung mahahanap nila kayo, kaya rin nating hanapin siya. Kinabukasan, naglakbay sila sa kabilang probinsya para hanapin ang isang taong maaring may alam. Isang dating miyembro ng grupo, ngayon ay nagtatago at nagbago ng buhay. Sa isang maliit na kubo sa gilid ng bundok, natagpuan nila ang lalaking may peklat sa mukha. Nang makita sina Amira at Lira, nanlaki ang mata nito. Kayo, akala ko, patay na kayo. Hindi, sagot ni Lira, diretso ang tingin. At hindi kami papayag na may sumunod pa sa amin. Mula roon, nalaman nila ang pinakamahalagang piraso ng puzzle. Hindi nawawala ang kuya nila. Buhay siya. At pinoprotektahan niya ang isang listahan na kayang ibagsak ang buong sindikato. At ngayon, ang tanging misyon nila ay hanapin siya bago ang mga kalaban ang makahana. Sa puntong ito, nagsisimula ang tunay na paglalakbay. Hindi na ito kwento ng pagtakas, ito ay kwento ng paghahanap ng katarungan. 3 araw ang lumipas matapos nilang makuha ang impormasyon mula sa lalaking pekla. Ang isip ni Balo ay hindi matahimik, bawat minuto ay parang orasan na dahan-dahang nagbibilang hanggang sa posibleng pagkikita nila sa kuya ng magkapatid. Pagkahuli nila ng sindikato. Walang nakakaalam kung ano ang mauuna. Nag-impake sila ng kaunting gamit, tubig, pagkain para sa 2 araw, lumang mapa, at ang litrato ng magkakapatid na bitbit ni Amira mula pa noong unang gabi. Habang umaalis sila ng bahay, isang malakas na hangin ang dumaan, sapat para umuga ang lumang pinto. Para bang nagpaalam ang tahanang minsang naging kulungan. Ngunit ngayon ay paalala ng lakas nilang nabuo. Habang naglalakad papunta sa terminal, napansin ni Balo ang kakaibang presensya sa paligid. May lalaking nakaupo sa karinderya, nakasombrero, nakatingin sa kanila, hindi umiimik pero nakamasid. Sa gilid ng kalsada, may motorsiklong nakapark, ang makina ay mainit pa. Tila sinusundan tayo, bulong niya. Nagpatuloy sila na parang walang napansin. Ngunit sa bawat hakbang lumalakas ang kabog ng puso. Pagdating sa bus station, nagmadali silang sumakay sa bus patungong norte. Pag-upo nila sa likod, sabay-sabay silang napabuntong hininga. Ngunit sa huling segundo, bago umandar ang bus, pumasok ang lalaking suot ang parehong kulay na jacket ng lalaki sa karindeya. Naupo ito 3 upuan sa harap. Hindi lumingon, pero alam nilang para iyon sa kanila. Anong gagawin natin? Bulong ni Lira, nanginginig ang kamay. Kapit lang, sagot ni Balo. Hindi tayo lalabas ng walang plano. Pagkalipas ng 2 oras na biyahe sa zigzag na bundok, bumaba ang lalaki. Hindi sila sumunod, hinayaan nila. Ngunit nang bumaba sila sa susunod na bayan, nandoon ulit ang lalaking nakasombrero, nakasandal sa poste, parang matagal nang naghihintay. Hindi yon aksidente. Binabantayan sila. Mas mabilis kaysa inaakala ko ang galaw nila. Bulong ni Amira. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Kailangan nating manatiling isang hakbang sa unahan. Sagot ni Balo. Naglakad silang 3 sa makitid na eskinita, patungo sa lumang tindahan ng radyo. Ayon sa impormante, malalaking nagngangalang Tomas, dating kasamahan ng kuya nila, na nagtatrabaho roon. Pagpasok nila, naamoy nila ang alikabok at langis ng makina. May matandang lalaki sa likod ng mesa, nagpapalit ng bateya ng radyo. O mas, tanong ni Balo. Umingin ang matanda,
Nanlaki ang mata nang makita sina Amira at Lira. Hindi ako naniniwala, kayo nga. Alam mo kung nasaan ang kuya namin, Deyeso ni Lira. Huminga ng malalim si Tomas as sinara ang pinto ng tindahan. May oras pa, pero hindi na mahaba. Mula sa ilalim ng mesa, inilabas niya ang maliit na sobre. May pangalan ng kuya nila at koordinata. Nang buksan nila, gumuhi sa mapa ang lokasyon sa liblib na isla. Doon siya nagtatago, sabi ni Tomas. Pero bantay sarado ang lugar. Kung pupunta kayo roon, dapat handa kayo sa lahat. Hindi pa sila nakakarehistro ng lahat ng biglang, bang, bang. Dalawang putok mula sa labas. Napayuko silang lahat. Ang salamin ng tindahan ay nabasag. Ang mga tao sa labas ay nagsigawan. Natunto nila tayo, sigaw ni Tomas. Mabilis silang dinala sa likod ng tindahan. Sa pinto patungo sa eskinita. Tumakbo kayo. May bangka sa dulo ng ilog. Kunin ninyo. Huwag na kayong liliko. Hindi na nagtanong pa. Kumapit sila sa isa't isa at mabilis na tumakbo sa makitid na daan. Ang mga yabag na mga lalaking armado ay rinig na rinig sa likuran. Malalakas, mabilis, malapit. Pagdating nila sa dulo, nakita nila ang bangkang kahoy. Sumakay agad si Balo at tinulungan sina Amira at Lira. Ngunit bago pa umalis, dalawang lalaki ang sumulpot mula sa damuhan. Armado, galit, handang barilin sila. Amira, Lira, humiga, sigaw ni Balo, habang itinutulak ang bangka sa ilog. Pumutok ulit ang baril. Dumampi ang bala sa balikat ni Balo. Hindi tumagos, pero duguan. Napasigaw si Amira. Baluo! Ngunit kahit sugatan, pinilit ni Balo igulong ang katawan upang makasakay at itulak ang bangka palayo. Ang agos ng ilog ay malakas. Tinulak sila pababa sa rumaragasang kubig, papalayo sa mga bala at sigaw. Habang lumalayo sila, kumawala ang luha ni Lira. Masasaktan ka dahil sa amin. Ngumiti si Balo kahit masakit. Hindi ko kayang hayaan kayong mawala ulit. At doon, sa gitna ng ilog, sa ilalim ng buwan, isang pangako ang nabuo. Isang pangakong hindi na sila tatakbo, para lang mabuhay. Ngayon tatakbo sila, para lumaban. Mataas ang siklab ng buwan nang manaig ang katahimikan sa ilog. Tanging agos ng tubig at hingal nila ang mariinig. Si Balo, kahit sugatan, pilit pang ngumiti upang hindi mag-alala ang dalawa. Ngunit ramdam niya ang kiros sa balikat. Kumakapit, kumakagat, parang paalala ng panganib na sumunod sa kanila hanggang dito. Malapit na tayo sa bungangan ng ilog, sabi ni Balo, habang pinipigilan ang pagdugo gamit ang basang piraso ng kamisa. Kailangan mong pahinga, wika ni Amira, hawak ang kamay niya na parang takot itong mawala. Hindi pa ngayon, sagot niya, pilit matatag. Hanggang makarating tayo sa isla, hindi ako hihinto. Sa dulo ng ilog, may lumang pantalan na halos kinain na ng kalawang. Nakapila ang ilang bangkang wala ng may-ari. Pinili nila ang isa, mas malaki, mas matibay kaysa sa kanilang sinasakyan. Inilipat nila ang gamit at si Lira ang nagmaneho, habang tinutulungan ni Amira si Balo. Ang hangin ng gabi ay malamig, humahaplos sa balat na parang paalala ng panganib at pag-asa. Sa di kalayuan, unti-unting sumilik ang silweta ng isla. Madilim, ilan nakahimlay sa gitna ng dagat, lihim at misteryoso. Nanlalamig ang kamay ni Lira, habang hawak ang timon. Kung nandyan nga ang kuya namin, makikita natin siya, sagot ni Amira. At sana, nakikipaglaban pa siya. Pagsapit na madaling araw, marahang dumaong ang bangka sa mabatong baybayin ng isla. Walang katao-tao, tila patay ang buong lugar, walang ilaw, walang usok mula sa kusina, walang tunog ng tao. Tanging mga alon ang malumanay na humahaplos sa dalampasigan. Parang hindi ito taguan. Sabi ni Balo, nakatingin sa makapal na gubat. Parang tanggapan. Kailangan nating pumasok ng kahimik, bulong ni Amira. Naglakad sila sa gubat, bawat yapak iniingat. Ang mga dahon ay basa sa hamog, at ang tunog ng kuliglig ay parang orkestra ng tensyon. Ilang oras silang naglakad hanggang umabot sa lumang kampo. May mga barracks, tent, at tore na parang base militar. Bakas ang mga bakas ng tao, ngunit tila iniwan kamakailan. Doon nila nakita ang isang lumang notebook sa mesa. Bukas sa gitna na parabang may nagmamadaling umalis. Sa pahina, mga pangalan, lokasyon, petsa, listahan. At sa dulo, nakabilog ang isang pangalan. Elias Mendoza. Kapatid nila. Umayo si Lira, nanginginig ang kamay. Nandito siya. At malapit ang mga kalaban, dagdag ni Balo. Kailangan nating magtago. Ngunit bago pa sila makagalaw, may marahang tunog ng mga yabag sa likod nila. Mabagal. Mabigat. Parang sa bawat hakbang ay may pasan na alaala. Paglingon nila, malalaking nakasuot ng lumang jacket, magulo ang buhok, paat ngunit mabangis ang mata. Isang peklas sa kilay. May hawak na baril,
ngunit hindi nakatutok sa kanila, kundi pababa, parang pagod na pagod sa laban. Amira, Lyra, tumigil ang mundo. Ang lalaking iyon, ang ngiti sa gilid ng labi, ang luha sa gilid ng mata, pamilyar, matagal nilang hinana. Elias, bulong ni Amira. Mga kapatid ko, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagyakap silang tatlo, humahagulgol, parang mga batang natagpuan muli ang tahanang nawala. Ngunit walang oras para sa tagpo, sapagkat sumabog ang putok mula sa Thor. Bang! Umukod si Balo sa lupa, hinila ang magkapatid pababa. Sumulpot mula sa gubat ang mga armadong lalaki, ang sindikato. Hindi na ito simpleng paghahana. Ito ay digmaan. Si Elias, kahit payat at pagod, biglang tumayo, kinuha ang baril at tumingin kay Balo. Kaya mo bang ipaglaban sila? Walang duda, sagot ni Balo, inignan si Amira na may apoy sa mga mata. Kung ganun, sundan niyo ako. Dinala sila ni Elias sa likod ng kampo, sa isang bunker na puno ng armas, dokumento, at mapa. Ito ang dahilan kung bakit nila ako hinahanap. Sabi niya, pinapakita ang maliit na USB. Nasa loob nito ang record ng buong sindikato, pangalan ng mga kasapi, lokasyon ng biktima, pera lahat. Kung maipapalabas natin yan sa media, tapos sila, wika ni Balo. Pero kailangan muna nating makalabas ng isla ng buhay, sagot ni Elias. At taparating sila, hindi ito takas. Ito ay standoff. Sa labas, rinig nila ang paglapit ng mga motor, yabag ng maraming paa, at sigaw ng mga kalalakihang may armas. Elias huminga ng malalim. Balo, bantayan mo ang mga kapatid ko. Ako ang haharap sa una. No, sagot ni Balo, umayo ng tuwid kahit sugatan. Hindi ka na mag-isa ngayon. Umitig sa kanya si Amira, may takot, ngunit higit doon, may paghanga. Kung hindi tayo lalaban ngayon, maulit ang nangyari sa atin, sambit niya. At sabay silang tumango. Sa unang beses, 4 silang magkatabi, hindi bilang biktima, kundi bilang mandirigma. At nang bumukas ang pinto ng bunker, sinalubong sila ng liwanag at bala. Narinig ni Balo ang mahinang pag-ungol mula sa sahig ng atik. Hindi yon boses ni Mara, hindi rin kay Isabel. Isa iyong ibang tinig, mas matanda, mas mahinahon ngunit puno ng sakit. Napatingin silang tatlo sa dilim, at dahan-dahan, mula sa pagitan ng mga lumang baol at tela, lumabas ang isang siluetang payat, maputla, at halos parang multo. Isang matandang babae. Nanginginig ang tuhod ni Balo. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakikita niya, o guni-guni lamang dahil sa takot at pagod. Hindi ako masama, bulong na matanda. Hawak-hawak ang isang lumang litrato na parang kayamanan. Mara at Isabel napakapit kay Balo. Lola, mahinang tawag ni Isabel, nanlalaki ang mata. Umango ang matanda, inipilit ngumiti ngunit may luha sa gilid ng mata. Ako si Aling Tasya, ako ang nag-alaga sa inyo noong bata pa kayo. Sabi nito, paos ang boses. Akala ko, iniwan niyo na ako. Akala ko, wala na kayong babalikan. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Humigpit ang kapit ni Mara at Isabel sa isa't isa. Parang may nawalang bahagi ng puso nila na biglang bumalik. Pero may bumabagabag kay Balo. Paano nabuhay ang matanda rito ng ganoon katagal? Sino ang nagbigay sa kanya ng pagkain? At bakit may mga taong kanina'y humahabol sa kanila? Hindi pa man siya nakakapagtanong, biglang may malakas na tike. Tike. Mula sa lupaing bahagi ng bahay. Hindi katulad ng pinto kanina, ito mas mabigat, mas marahas. Parang binubuksan ang isang lumang kahon, o sahig na may nakatagong bagay. Napatingin silang lahat kay Aling Tasya. Kailangan niyong umalis, bulalas ng matanda, bigla ang lakas ng boses nito. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kahon sa ilalim ng bahay. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa sikreto ng inyong ina. Nanlamig ang hangin sa atik. Parang umusog ang maanino. Parang may presensyang hindi nila nakikita ngunit nakatingin sa kanila. May sikreto si Mama. Nanginginig ang boses ni Mara. Umango ang matanda. At kayo lang ang may karapatang makarinig noon. Pero kung bababa tayo ngayon, baka hindi na tayo makatakas. Nagkatinginan silang tatlo. Walang sigaw. Walang pagiyak, tanging mabilis na tibok ng puso lamang. Sa labas, tila may mga aninong dumaraan sa bintana. May lalaking bumulong mula sa baba. Buksan niyo yan. Alam ko nandyan kayo. Hindi na alam ni Balo kung bakit siya pa ang nasangkot sa gulong ito. Gusto lang niyang magkaroon ng bagong simula, makalimutan ang bigat na nakaraan. Pero ngayon, parang ipinatawag siya ng bahay para sa isang mas malaking dahilan. Tayo ang magtatapos nito, bulong niya sa sarili. Sabay tingin sa dalawang babae at kay Aling Tasya. Pero kailangan muna nating makaalis ng buhay. Kumapis si Mara sa braso niya. Balo, salamat sa hindi mo pag-iwan sa amin. Sa unang pagkakataon,
naramdaman ni Balo na hindi na siya nag-iisa. Hindi lang pag-aari ang nakuha niya sa bahay, kundi isang pamilya, kahit paano. Ngunit bago pa man sila makagalaw, biglang bumigay ang trapdoor ng atik. Sumirit ang alikabok. May kamay na dumakma mula sa ibaba, malalaking kamay, may itim na guwantes. Wala na kayong takas. Sa isang iglap, sabay-sabay silang napaatras. Kinapa ni Balo ang lumang patpat, at buong lakas itong inihampas sa kamay. Napaatras ang lalaki, pero sumunod pa ang dalawa pa. Maririnig ang ingay ng mga hakbang, mabibigat at mabilis. Dito, sigaw ni Aling Tasya, sabay turo sa lumang maliit na pinto sa likod ng larawang nakasabit. Hindi yon karaniwang pinto, mukhang lumang daanan patungo sa bubong. Walang oras para mag-isip. Isa-isa silang sumingit sa makitid na daanan, habang papalapi ang mga taong humahabol. Sa dulo, may maliit na butas palabas sa bubong. Kita ang buwan, bughaw, malamlam, mistulang nakamasit. Unang lumabas si Balo, sumunod ang dalawa. Huling lumabas si Aling Tasya. Pero bago niya makuha ang huling paa palabas, may kamay na humawak sa kanyang paa mula sa loob. Hindi ka makakaalis, matanda. Napasigaw si Isabel. Binalikan ni Balo ang matanda, hinawakan ang braso nito. Hindi siya papayag. Hindi ngayon, hindi matapos silang magkita. Bitawan mo siya. Buong lakas niyang hinampas muli ang kamay gamit ang patpat. Umungol ang lalaki sa loob at nabitawan si Aling Tasya. Sa wakas, nakalabas sila sa bubong. Pero naroon pa rin ang panganib. Malalim ang gabi, walang mapagdadapuan. Isang maling hakbang, laglag sila. Mula sa ibaba, lumabas ang mga lalaki, galit na galit. Nagmamadaling umakyat sa hagdanan, hawak ang mga ilaw. Kailangan nating tumakbo, sabi ni Balo. Pero saan? Anong ni Mara? Napatingin si Balo sa karatig na bubong ng kapitbahay. Isang talon lang, pero mataas. Delikado. Isa lang ang sigurado, mas delikado kung mananatili sila. Magtiwala kayo, huminga siya ng malalim. Hawak ang kamay ni Mara at Isabel, sabay silang tumalon sa kabilang bubong, at dito palang magsisimula ang tunay na labanan para sa katotohanan at kalayaan. Sa kabilang bubong, halos sabay-sabay silang dumapa. Humihingal, pawis na malamig. Sa ibaba, naririnig pa rin nila ang mga sigaw ng mga lalaking humahabol. Hanapin niyo sila. Hindi sila makakalayo. Lumapis si Balo sa gilid ng bubong at sumilik. May 3 pickup truck na nakaparada sa tapat ng bahay. Malalakas ang ilaw, tila naghihintay na lamang na bumaba sila. Hindi ito ordinaryong magnanakaw, planado ang lahat. Hindi sila basta kriminal, bulong ni Balo. Organisado sila. Napatingin si Mara, nanginginig. Bakit ba kami nila gustong habulin? Ano bang meron sa sikreto ni Mama? Tahimik si Aling Tasya. Inignan niya ang litrato sa kamay. Dati palang kuha ng ina ng magkapatid, kasama ang isang lalaking nakauniforme. Sa likod ng larawan, may nakasulat na petsa at isang pangalan. Jen Romero. Ang mama ninyo, hindi ordinaryong babae. Mahinahon ngunit mabigat ang tinig ni Aling Tasya. Isa siyang tagapangalaga ng dokumentong maaaring magpabagsak sa mga taong nasa kapangyarihan. Ang kahon sa ilalim ng bahay, doon nakatago ang katotohanang kinatatakutan nila. Kumatok ang kaba sa dibdib ni Isabel. Kung ganun, kung nakuha nila iyon, wawasakin nila ang lahat ng ebidensya, sagot ni Tasya. At tayo ang susunod. Kinagat ni Balo ang labi. Hindi niya inasahang sa paglipat niya, para muling magsimula. Aharap siya sa panganib na mas malala sa mga problema niya noon. Pero heto siya ngayon, at hindi niya maiwan ang 3 babaeng kasama niya. May alam akong taguan, sabi niya, bagamat hindi sigurado. Sa likod ng lumang paaralan, may lumang bodega. Pwede tayong magtago roon, pansamantala. Gaano kalayo? Anong ni Mara? 30 minuto kung lalakat. 10 kung tatakbo. Mas mabilis kung hindi tayo mahuhuli. Sagot ni Balo na pilit ginagawang biro, kahit nakakain ng kaba ang kanyang dibdib. Humawak siya sa kamay ni Mara at Isabel. Tahimik silang bumaba sa kabilang bahagi ng bubong. Sa lupa, sumalubong ang hamog at amoy ng damo. Naglakad silang palayo, dahan-dahan. Ngunit handang tumakbo anumang sandali. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo. Umilaw ang flashlight mula sa likuran. Hoy! Tumigil kayo riyan. 3, hindi, 4 na lalaki ang papalapit. Mabibilis ang yabag. Mabibigat ang hakbang. Takbo. At doon nagsimula ang paghabol. Dumaan sila sa masikip na eskinita. Halos madaplisan ang mga pader. Sumabit ang damit ni Isabel sa kawat. Hinila siya ni Balo. Sumigaw ang isa sa mga humahabol. Huwag silang pakawalan. Parang pelikula. Pero totoo. At nakasalalay dito ang buhay nila. Pagdating nila sa dulo ng eskinita, may bakod na bakal. Mataas. Kalawangin. Pero wala nang iba pang daan.
Tulungan mo ako, sabi ni Balo kay Mara. Tinulungan nilang ipasampa muna ang matanda. Sumunod sina Mara at Isabel. Pag-angat ni Balo, halos abutin ng humahabol ang pantalon niya. Inadyakan niya pababa ang braso. Umatras ang lalaki, napamura. Nakalayo sila ng ilang metro, bago tuluyang makarating sa lumang bodega. Madilim, puno ng alikabo, ngunit may bubong at pinto. Mabilis na isinara ni Balo ang pinto, at inipit ng bakal, upang hindi agad maipasok. Hindi sila pwedeng makapasok dito saglit, pero babalik sila. Sabi niya, habol hininga. Nagsini sila ng maliit na lampara. Sa bahagyang liwanag, napansin ni Mara ang isang lumang mesa. May kahoy na may ukit ng parehong pangalan. Romero. Nagatinginan silang lahat. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng pagtakas. Parang may nagpapalapit sa kanila sa katotohanan. Lumapit si Tasya at hinaplos ang mesa na parang matagal na niyang kilala. At dito nagtatapos ang pagtatago, bulong niya. Ngayon, magsisimula ang paghahanap ng katotohanan. Sa mesa, may nakatagong baol. Parehong hugis ng kahon sa ilalim ng bahay. At dahan-dahan, binuksan ito ni Balo. Ang sumunod na sandali, ang magpapabago sa buhay nila magpakailanman.